Yan mga ka-TX ang area na pinupuntahan ko ngayon. Yan ang binabagsakan ng falls. Meron ng nag-attempt na humukay dito sa area. Dito sinimula nilang ipensel at dito mga ka-TX, pero sa tingin ko wala silang nakuha sa area na ito, dahil kung tingnan ninyo ang palibot, wala kang makikitang mga bato na possible na pag-ukita ng mga hapon ng mga markers. Pero mga ka-TX, galing sa falls na yan patungo dito mga ka-TX, meron akong nakitang markers. Yan ang tinitingnan ko dahil wala dito sa malapit sa falls, kaya tiningnan ko nasa mga 20 meters patungo doon norte mga ka-TX. Dito ang east at south itong falls na ito, south area. Tiningnan ko sa norte patungo ito mga ka-TX, mga 20 meters ang distance patungo sa markers na aking nakikita. Yan ang tingnan ninyo mga ka-TX, dahil ganyan ang mga Japanese. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay falls ang nilagyan nila ng mga deposito. Dito mga ka-TX, yan, yung bato na yan, mayroon tayong makikitang markers. Ito letter V mga ka-TX na naka-carve sa bato, sana makita ninyo. Yan, letter V yan. Kaya yan ang unang markers na nakita ko. Pero pag ganyan ang paglagay ng letter V, pag ganyan, kaya humana pa tayo ng iba pang markers. At yan kalayo mga ka-TX ang falls. Galing dyan mga 20 meters, meron namang bagong spot ng sign marker na inukit ng mga hapon. Yan ay diamond mga ka-TX. Pero tiningnan ko talaga ang bato kung hindi ba talaga ito maanod ng baha. Hindi mga ka-TX, medyo may kalakihan ang bato. At dito meron kang makikitang mga X marker na nilagay dyan, mga measurement mga ka-TX or passage. Yan ang makikita mo kapag makita mo ang iba pang mga counter sign patungo sa spot. Kaya yan ang sundan. Dito mga ka-TX, meron tayong makikitang V. Tandaan ninyo mga ka-TX, dahil malaking tulong ito kung paano malukit ang tamang spot. Not here, wala dito mga ka-TX. Yan ang ibig ipapahiwatig ng ganyan na letter V, nakaturo patungo sa ibabaw. At ngayon, ang susunod na markers na tingnan natin, ito medyo X mga ka-TX, pero kung dyan lang tingnan, V at passage sign, ganyan, meron talagang markers mga ka-TX kapag merong nakalibing sa area. Yan ang falls. Ngayon papunta tayo sa direksyon na sinasabi ng sign na ito. Isa pang direksyon, dito na naman mga ka-TX, meron naman akong nakita na markers. Yan, lines na yan at letter V, kaganyan. Merong combination of
sign na letter V at lines mga ka-TH na merong nakaganyan dito, tinuturo malaking bato at nakaganyan mga ka-TH, naka-triangulation ang butas. Kaya ang hanapin natin, nasa triangulation ang spot, dahil dito mga ka-TH merong small hole na nasa gilid ng triangulation at itong lines na ito. Kaya continue tayo na mag-search pa ng iba pang markers. Ganyan mga ka-TH, malaking tulong ito sa inyo kung paano ni-remap ang area. Ngayon, kapag may berong buried site dyan banda mga ka-TH, dyan ko nakita ang naka-triangle na mga bato. Dyan ko nakita. Kapag mayroong buried site mga ka-TH, galing sa falls, nasa mga 30 meters ang kinalagyan ng naka-triangulation na bato. 30 meters. At kapag buried site talaga yan mga ka-TH, tingnan ninyo, merong mga stopper. Yan ang lagi kong sinasabi, itong letter D na bato. Kaganyan, kapag merong napakalakas na tubig dito mga ka-TH, dyan babangga. Dyan, at meron pang isang bato na butig. Butig yan mga ka-TH. At yan ay isang bato na letter D. Yan ang babanggaan ng tubig dahil merong pinoprotektahan dito banda. Pagdating dito, dito natin makikita ang sinasabi kong letter V mga ka-TH. Yan. Yan mga ka-TH. Letter V. Hindi yan ordinaryong bitak lang. At kung tingnan mo, naka-triangulation. Meron na akong mga vlog na ganito mga ka-TH. Merong passage patungo dito at nakaturo sa gitna ng naka-triangulation na bato. Ito ang isa at ikalawa at ikatatlo. Yan mga ka-TH. Ito ang lines na nakaturo dyan. Tatlong bato mga ka-TH na naka-triangulation. Yan ang setup patungong norte mga ka-TH. Yan ang naka-triangle na mga bato. Ito ang tinuturo ng markers na ito. Yan mga ka-TH. Kapag ganito talaga na mga site ay meron talagang nakabaon dito. Yan ang dapat tinitandaan. At dyan meron pang follow up na X marker at triangle dyan. Hindi na yan nature mga ka-TH dahil nakuha na natin ang mga combination of sign na yan talaga ang hanapin. Ito ang unang spot na pakita ko sa inyo dahil ang sinasabing spot ay water treasure. Kapag ganito ang triangle marker mga ka-TH na napapasokan ng tubig, ang spot ay nasa tubig talaga. Yan, tubig. Malapit lang mga ka-TH pero medyo hindi malakas ang tubig na nakikita natin dito. Madaling i-divert mga ka-TH. Yan ang tatlong bato. Yan. Ang isang bato ay hindi masyadong malaki mga ka-TH pero yan ay set up talaga na dyan banda. At yung passage na sinasabi ko dito mga ka-TH, chainsail ang ginamit. Yan. Yan ang passage na sinasabi ko na tinuturo na dito talaga sa area. Ito ang ikalawang passage na sinasabi ko, nakaturo dyan. At ito pa ang isa, gaganyan. Hindi na hinahalata mga ka-TH. At yan ang letter V. Medyo mataas ang dito banda kaysa dito mga ka-TH. Kung ano yung pinaka mataas, yun ang pointers dyan sa gitna na naka-triangulation ng mga bato. Pero ito ang malupit mga ka-TH na ipapakita ko sa inyo dito banda. Ito ang sinasabi na ikalawang spot na sinasabi ko sa inyo. Ito ang unang spot
At kung tingnan ninyo dyan mga katiits, naka-triangle din. Mayroong butas na naka-triangle dyan at dito. At naka-box type yan. Merong pointers. Lagyan ko ng tubig mga katiits para maklaro. Yan, nakaganyan yan. At nakaturo dito banda. Dito. Ito ang dating parang maliit na swimming pool ng mga Hapon. Yan sila magbabad mga katiits. At tingnan natin ang setup dito. Ito ang pinagtaka namin. Dahil nilagyan ng mga bato dyan. Yan. Para itong tubig dito ay nakatambak mga katiits. Parang naka-lake lang. Dyan banda. At dito naliligo ang mga Hapon noon. Yan ang sabi ng guide namin dito. Meron lang lupa mga katiits. Yan. Dati dito ang mga Hapon. Saka babad sila dito mga katiits. Parang ginawa nila na maliit na swimming pool. Itong area na ito. Yan. Tingnan niyo mga katiits. Nakapile ang mga bato. Hindi kayang gibain ng baha. Yan. Patungo doon. Mga bato yan. At yan ang niliguan ng mga Hapon mga katiits. Diyan naliligo ang mga Hapon noong unang panahon. Kaya ito ay mga markers at setup ng mga Japanese. Kaya sa palagay ko mga katiits, dito talaga ang pinaka-spot ng mga Japanese. Dito sa naka-triangulation ng mga bato. Yan. Yan ang tingnan ninyo. Sa area na ganito, sana makatulong ito mga katiits sa lahat ng mga treasure hunter na laging nagkukay dito sa Pilipinas. Ito ang mga markers na andito sa bato. Yan. Kung hindi ka talaga treasure hunter ay hindi mo yan mapagkamalan na sign yan. Pero yan ay sign na ang deposit nasa nakatriangle na mga bato mga katiits. Katulad niyan, naka-triangle. At ito ang passage sign, dalawa. Yan. Na dito talaga ang dapat pagkukayan. Yan ang falls mga katiits. 30 meters patungo dito sa naka-triangle na mga bato. At 10 meters galing sa naka-triangle ng mga bato, andoon ang parang maliit na jacuzzi ang tawag nila diyan mga katiits sa mga Japanese. Maliit na swimming pool, jacuzzi. Diyan sila magbabad mga katiits, lalo na kung maiinit ang panahon. Kaya ito ang spot mga katiits sa naka-triangle ng mga bato. Yan. Sana makatulong ito sa inyo mga katiits at makakakuha kayo ng kaunting mga idea sa ganitong klase na mga setup ng mga Hapon. Balik tayo mga katiits. Dito ang falls. Yan. Dito kami dadaan mga katiits sa gilid. Doon. Yan ang falls mga katiits. Dito kami dadaan sa gilid ng falls. Yan. Diyan patungo. Akyatin pa namin mga katiits. Doon ang pinaka-top ng falls. Diyan kami dadaan.
Ito talaga ang treasure hunting mga katiits. Napaka risk na uri na trabaho. Yan. Kagubakan mga katiits. Ewan ko lang. Napakaraming ahas siguro dito. Naku, napakahirap nito mga katiits. Yan ang falls. Mga 15 meters or 20. Galing sa ibaba na bahagi patungo sa top. Yan. Nahulog. Napakadulas mga katiits. Napakadulas talaga dito. Yan talaga ang area na ito. Hirap ang daanan. Naku. Wala kasing area na pwedeng pagdaanan mga katiits. Diyan lang banda. Kaya tuloy. Nalaglag pa ako dyan. Buti na lang. Napakalalim mga katiits. Yan. Paakyat na ako dyan mga katiits. Kaya